Amen, hallelujah. Ayan, lahat po ba tayo ay na-bless sa ating awitan kanina? Amen, hallelujah. At nawa po ay ma-bless po tayo sa ating pakikinig ng ating salita ng Panginoon ngayong umagang ito. Ayan, ako po ay kinakabahan ulit. Ayan, kala mo bagong-bago eh. No? Ayan, hayaan nyo po na ako po ang magdala ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito at nawa ay ma-remind tayo ng mga bagay-bagay na ito. At bago ko pa po ito i-share sa inyo o bago pa po natin ito talakayin, ito ay tinuro na sa akin ng Panginoon or ito ay ibinahagi sa akin ng Panginoon na even when it hurts, kahit na masakit. Sino dito yung nasasaktan? Amen. Lahat tayo nasasaktan, di ba? Ayan. Pero bago tayo mag-start, hayaan niyo po na manalangin po muna tayo. Amen. Hallelujah, Father God. We praise you, Panginoon. We glorify your name, O God. Thank you, Father God, for this opportunity, Panginoon, Lord God, na makapagdala ng iyong mensahe, Panginoon, Lord God. Lord, hayaan mo, Panginoon, ikaw ang maitaas sa umagang ito, O God. Lord, ikaw ang marinig namin, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon, na patuloy namin, Panginoon, Lord God, na maranasan, Panginoon, Lord God. Lord, bigyan mo kami ng open ears, Panginoon, open heart, open mind, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat sa Panginoon sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Ayan. So ako po ay naatasan. Hindi ko alam kung bakit tuwing ako ang naatasan, lagi na lang ako may problema sa schedule ko. Sa totoo lang po, may pasok po dapat ako ngayong araw. Ayan, may pasok po ako dapat ngayong araw. Gusto kong, last Sunday po kasi nung sinabi sa akin ni Pastor na ako'y magsasalita, hindi ko alam na may pasok ako ng Sunday. Ayan, so, nung palapit na yung Sunday, sinabi na may pasok po ako ngayong araw, gusto kong sabihin kay Pastor, Pastor, pwede ba next time na lang ako? Kasi meron akong pasok. So, may deadline ako. At yung deadline ko, hindi siya basta-basta deadline dahil sahod ng tao. Ayan, sahod ng tao. So, bawal ipagpaliban. Ayan. Pero, alam ko na ang Panginoon ang magtatawid sa akin dito at sa aking trabaho. Ayan. So, gusto ko pong i-share sa inyo ang even when it hurts, kahit na tayo ay nasasaktan, kahit na masakit. Ayan, sinabi nyo kanina, lahat tayo dumaan sa sakit. Hindi lang sakit na physical, kundi sakit na nararamdaman natin, di ba? Kahit na masakit. Ayan, kung naaalala po natin ang istorya ni Jesus sa Garden of Gethsemane. Ayan, hayaan nyo po na basahin ko po sa inyo, medyo malalim lang yung aking Bible na Tagalog. Ayan, nang magkagayoy, dumating si Jesus na kasama. Wait lang. Ayan. Ito po ay matatagpuan sa Mateo chapter 26, verse 36 to 46. Ayan. Wait lang po. Ayan. So sa verse po na ito, papaiksain ko na lang, medyo mahaba po kasi itong verse na to pag binasa po natin. So sa buod ng verse na to, ang Panginoon ay pumasok sa Garden of Gethsemane, o pumunta siya sa Garden of Gethsemane para manalangin. Ayan, sinama niya si John, Peter, and James sa kanyang pananalangin. Ayan, 3 beses nanalangin ang Panginoon. At sa 3 beses na yon, 3 beses din niyang nakita at nahuling natutulog ang kanyang mga disipulo habang nananalangin. So sinama niya yung mga disipulo niya para samahan siyang manalangin. Pero sa 3 beses na yon, na kanyang pananalangin, 3 beses din niyang nahuli ang kanyang mga disipulo na natutulog. At alam niyo po ba, nung pumasok ang Panginoon o pumunta ang Panginoon sa Garden of Gethsemane, ang kanyang puso ay punong-puno ng pighati, grief, deep sorrow. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil ilang oras na lang, alam niya that He will suffer. He will be crucifixed. At ipagkakalulu siya ng isa sa kanyang mga disipulo. Na alam naman natin kung sino po yun, si Judas.
Ayan. So, ito po yung context ng ating tatalakayin ngayong araw. Ayan. Pain does not mean God has abandoned you. Sometimes, God accomplishes His greatest purpose through our greatest pain. Ayan. Minsan, yung pain na yon, hindi ibig sabihin kaya natin nararanasan ng sakit. Ibig sabihin, iniwan na tayo o pinabayaan na tayo ng Panginoon. Minsan, may dahilan kung bakit natin nararanasan ng sakit na yon. Kung bakit sa atin. Kung bakit tayo yung nakakaranas ng bagay. Bakit hindi yung iba? Ba't hindi na lang yung yung sabi ko nga dati, yung example ko dati, ba't hindi na lang yung pulubi dyan sa daan? Di ba? Bakit hindi na lang yung ibang tao? Bakit kailangan ako? Di ba? So, yung pain na yon, hindi ibig sabihin na pinabayaan tayo ng Panginoon. Dahil mayroong greater purpose yon. Mayroong dakilang layunin ang Panginoon. Kaya natin nararanasan ng mga bagay na yon. Lahat tayo nakakaranas ng pain. May iba sa atin ngayon nakakaranas ng pain. Meron tayong mga pinagdaanan na pain. So, pwedeng nawalan tayo ng mahal sa buhay, heartbreaks, disappointments. So, may mga iba-ibang klase ng pain na nararanasan ng isang tao. Minsan, unanswered prayer, hindi sinagot ng Panginoon ng panalangin natin. Sabi natin, oh Lord, ba't di mo sinagot yung panalangin ko? Diba? Minsan parang parang broken-hearted tayo na parang pinabayaan ako ng Panginoon kasi hindi sinagot yung panalangin ko. Pero hindi natin alam, dahil minsan ang sagot ng Panginoon ay hindi lang laging yes. Kasi meron siyang no. Kasi meron siyang wait. So, God's answer is not always a yes. Ayan. A no is answer also. Ayan. Many people think the following Jesus means life will be easy. So, maraming mga tao, minsan kahit mga Kristiyano, lalo na pag may dumaranas na mga pagsubok, mga kasakitan, minsan, akala ko ba pag sumunod ako sa Panginoon, pag tinanggap ko si Jesus, hindi na ako mahihirapan, hindi na ako masasaktan, hindi na ako dadaan sa mga challenges na yan. Diba? Wala nang sakit. Pero hindi yun ang pinangako kasi sa atin ng Panginoon eh. At hindi yun yung tinuturo sa atin ng Biblia. Iba ang tinuturo kasi ng Biblia sa atin dahil even Jesus suffered. Alam naman po natin yan. Even Jesus, dumaan siya sa mga pagsubok. Diba? Even Jesus betrayed. Son of God yun Anak ng Panginoon. Pero He suffered. Diba? So, kung ang Panginoon nag-suffer, dumaan sa pain, dumaan sa sakit, tayo din. Diba? Son of God na yun dumaan siya doon. Tayo, may tinuturo kasi sa atin yung Panginoon. Diba? So, lahat tayo dumadaan sa mga pagsubok, lahat tayo merong emotional pain, physical pain, diba? Lahat yan naranasan ng Panginoon. Kaya ngayon, tinuturo sa atin ng Panginoon kung paano natin ma-overcome yung pain na yun na ating nararanasan. He showed us how to remain faithful even life hurts. Tinuturo sa atin ng Panginoon paano maging faithful even when it hurts. Minsan ang hirap maging faithful. Ang hirap manampalataya kapag masakit na. Naranasan niyo na po ba 'yon? Parang hirap lumapit sa Panginoon. Ang hirap banggitin ng Panginoon pag masakit na. Minsan pag nawalan tayo ng mahal sa buhay, 'di ba? Parang ang hirap bigkasin ng Lord Jesus. 'Di ba? May mga ganong punto tayo ng buhay, pero itinuturo sa atin ng Panginoon how to remain faithful even life hurts, even when it hurts. Kahit na masakit na yung nararanasan natin. Ayan, so, katulad ng sinabi ko, tignan natin ang buhay or yung nangyari kay Jesus in the Garden of Gethsemane na ito yung oras bago siya ipako sa krus, bago siya mahirapan. Ayan.
On the night before his crucifixion, Jesus went with his disciple in the Garden of Gethsemane, hindi para tumambay, kundi para manalangin. Ayan. Hindi lang basta-basta nagmuni-muni ang Panginoon. Siya ay nagpatira pa sa paa ng Panginoon. At ang sinabi niya sa kanyang Ama sa langit na, meron pa bang ibang way para maalis sa akin yung cup na yon, yung bigate na yon? Pero kung walang ibang way, hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo, yung masunod. Amen. Minsan ano yun natin, in reality, ang hirap nun, di ba? Ang hirap sabihin na yung kalooban mo, lalo na kung yung desire ng puso natin, gusto natin yung kalooban natin na masunod. Tama. Madali lang siya sabihin na let your will be done, Lord. Pero in the reality, sobrang sakit nun. So, ganun din yung nararanasan ng Panginoon. Nasa siya, deep sorrow siya. Nasa pighati siya nun. He already knew, alam niya na makakaranas siya ng paghihirap, suffering, maka-crucifix siya, na ibebetray siya ng isa sa kanyang mga 12 disciples. Diba? So alam lahat ng Panginoon na mangyayari sa kanya, lahat ng mga bagay na yun, na maaaresto siya, diba? Hindi siya nagpretend, hindi siya nagpanggap na malakas siya. Kundi nilapit niya sa Panginoon. Yung nararamdaman niya, yung deep sorrow niya, yung grief niya, nilapit niya sa Panginoon. This teaches us something important. Even Jesus experienced deep sorrow. Bring your hurt to God is an act of faith. Yung paglapit natin nung sakit sa paanan ng Panginoon is pananampalataya. At diyan po tayo papasok sa ating 3 punto. Ayan, meron po akong 3 points na ibabahagi po sa inyo. Even when it hurts, point number 1, bring your pain to God. Dalhin mo yung sakit na yan sa Panginoon. Hindi sa kapitbahay mo, hindi kung kanino man, higit sa lahat, bring your pain to God. Hindi mo kailangan yan dalhin mag-isa. Ang kailangan mo, ibigay mo sa Panginoon. Sabi sa Matthew 26, verse 38, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Ganun yung nararamdaman ng Panginoon nung nananalangin siya sa Garden of Gethsemane. Sabi, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. So yung nararanasan nating sakit, yung mga naranasan nating sakit, naranasan din ng Panginoon yan. At napagtagumpayan ng Panginoon. At alam ko na pagtatagumpayan din natin yun. Jesus did not pretend he was okay. Because it's okay not to be okay. Hindi sa lahat ng pagkakataon okay tayo. And that is okay. Okay lang na hindi ka maging okay sa harapan ng Panginoon. And that is okay to the Lord. At gusto ng Panginoon na kapag hindi ka okay, lumalapit ka sa Kanya. Lumalapit tayo sa Kanya. Nilalapit natin sa Kanya yung dahilan, bakit hindi tayo okay? Ilapit natin sa paanan ng Panginoon because it's okay not to be okay. Minsan kasi, di ba, ang expectation ng mundo sa atin, dahil you are a Christian, you are anak ka ng Panginoon, dapat malakas ka, dapat lagi kang okay. So, yung naging expectation natin sa sarili natin, dapat strong ako lagi. Hindi pwedeng hindi ako okay. Pero ang tinuturo ng Panginoon, yung nananalangin siya sa Garden of Gethsemane, it's okay not to be okay. That is not a sin. Hindi kasalanan na hindi ka okay. It is okay not to be okay. Lagi nating tandaan yan. Tuwing dumarating tayo sa mga panahon na hindi tayo okay,
Maraming mga araw na mararanasan natin na hindi tayo okay. Pag wala tayong makain, okay lang ba tayo? Di ba hindi? Pag wala tayo mai-provide sa family natin, okay lang ba yun? Di ba hindi? Pag may sakit tayo, okay lang ba yun? Di ba hindi? So it is okay not to be okay sa harapan ng Panginoon. Huwag natin iisipin na malakas ako dahil Kristiyano ako. Malakas tayo dahil kasama natin ang Panginoon. 'Di ba? So it is okay not to be okay. Hindi lagi tayong malakas, hindi tayo laging okay lang. 'Di ba? Patuloy natin ilapit yung sakit na 'yan sa Panginoon. Bring your pain to God. He did not hide his emotions. Yung Panginoon, hindi niya tinago yung emotions niya. Hindi niya tinago yung nararamdaman niya. So, ganun din tayo. Huwag natin itago sa Panginoon yung nararamdaman natin. Kung nasasaktan tayo, kung nabibigatan tayo, kung nalulungkot tayo, kung masaya tayo, napipigati tayo, ilapit natin sa Panginoon. Bring our pain to God. Jesus fell on his knees and prayed to God. Yung Son of God lumapit sa kanyang Ama. Ano pa kaya tayo? 'Di ba? Ba't hindi natin ilapit yung mga bigati natin, yung sakit na nararanasan natin sa Panginoon? Lumuhod tayo sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, ano ba yung nararamdaman mo? God is listening. Hindi yan pag lumapit tayo sa Panginoon, dead ma lang tayo sa Panginoon. Kasi marami pang nakapila na nasasaktan. Hindi ganon. Ano yung makapangyarihan ng Panginoon? Kahit lahat tayo sabay-sabay tayo na lumapit sa Panginoon, nakikinig ang Panginoon. Priority tayo ng Panginoon. Hindi yan pila at hindi namimili ang Panginoon kung sino yung pakikinggan niya. Diba? Instead of running away, Jesus ran to the Father. Pwedeng tumakbo yung Panginoon or pwedeng hindi niya gampanan yun Kasi umpisa pa lang, alam na ng Panginoon na magsasuffer siya. Alam na ng Panginoon na mapapako siya sa krus. Alam na ng Panginoon na mahuhuli siya. Alam na ng Panginoon na ipagkakalulu siya ng kanyang disipulo. Pwede siyang tumakbo. Pwede siyang umalis. Pero imbis na umalis siya, he ran to the Father. Sana ganun din tayo. Pag may mga nararanasan tayo, hindi lang natin to tatakbuhan, kundi tatakbo tayo sa paahan ng Panginoon. Sometimes Christians think they must always appear strong. But God never asks us to fake our emotions. Hindi tayo laging malakas. Hindi natin kailangan pekein na malakas tayo. Kung nasasaktan ka, nasasaktan ka. Kung hindi ka malakas ngayon, hindi ka malakas ngayon. Pag lumapit tayo sa Panginoon, He will make us strong. Diba? Hindi lagi tayo malakas. Sabi ko nga kanina, it's okay not to be. Alam niyo po, favorite ko yung Favorite ko yung quote na yan. It's okay not to be okay. Because not all the time is okay. Hindi lahat ng pinagdadaanan natin, nararanasan natin, ay maganda. At naaayon sa kagustuhan natin. So, wag natin lokohin ang sarili natin na malakas lang. Malakas tayo sa sarili natin. Kundi ilapit natin yung kasakitan na yan, yung nararanasan na yan sa Panginoon. When life hurts, our first response should be prayer, not panic. Minsan, di ba nagpapanik agad tayo, wala kaming kakainin mamaya, wala na akong trabaho, wala. Di ba, minsan ganun agad yung natin, first response natin. Ako ganyan ako kunyari payroll na, tapos yung period ko ng processing, isang araw lang, tas kinabukasan sahod, tas pinapasahod ko 600. So, nagpapanik agad ako. Na wala, anong gagawin ko? Diba? Pero dapat, ang first response natin dapat, prayer, hindi panic. Diba?
alam ko naman na ano tayo, na tao lamang tayo, na talaga tayo sa emotions talaga natin. Una, magiging response talaga natin panic. Pero i-practice natin na una yung response natin bago tayo mag-panic is prayer. Idulog natin sa Panginoon. Yung sakit na nararanasan natin, yung problema na nararanasan natin, idulog natin sa Panginoon. Dahil hindi yan mare-resolve kung hindi natin ilalapit sa Panginoon. Dahil higit sa lahat, ang Panginoon na makakasolve ng ating mga problema. At bago natin ilapit kung kanino man yung mga problema natin, yung sakit na nararanasan natin, una natin takbuhan, hindi masamang tumakbo tayo sa magulang natin, sa kaibigan natin, sa partner natin, sa pastor natin, sa leaders natin. Hindi masama na idulog natin sa kanila yung mga nararanasan natin. Pero unahin muna natin tumakbo sa Panginoon, higit sa lahat. Higit sa lahat, Jesus can give the comfort the world that cannot give. Only Jesus. Palagi natin idulog sa paanan ng Panginoon. Pain should not drive us closer to God, not farther away. Ayan. Yung sakit na nararanasan, yung mga problema na nararanasan natin, dapat hindi yan naglalayo sa atin, sa Panginoon. Dapat mas naglalapit pa sa atin yan sa Panginoon. 'Di ba? Kung nahihirapan ka, nasasaktan ka, huwag kang lumayo sa Panginoon. Walang sagot. 'Di ba? Ang sagot ay ang Panginoon. Lalo kang lumapit sa Panginoon, lalo kang magkaroon ng eagerness na mapalapit sa Panginoon, kahit na mahirap. Sabi ko nga kanina, pag nasa punto ka ng buhay mo na masakit, ang hirap bigkasin ng Panginoon. Pero kahit mahirap, piliin natin na huwag lumayo sa Panginoon. Dahil kapag dumating yung pagkakataon na lumayo tayo sa Panginoon, mahihirapan tayong bumalik sa Panginoon. Bakit? Parang nandoon ay yung pride natin na baka hindi ako tanggapin ng Panginoon. Baka, alam mo yun, lalo na nasa fallen world tayo. Once na lumayo tayo sa Panginoon, maraming distractions. Nandyan si Satan. Alam niya na wala ka sa Panginoon, kukunin ka lalo niyan. At lalo mas mahihirapan tayo makabalik sa Panginoon. So, huwag nating hayaan yung pain na nararanasan natin ay maglayo sa atin sa Panginoon, kundi mas maglapit sa atin sa Panginoon. Even mga followers ng Panginoon dumaan sa suffering. David cried. Joseph, 'di ba? Mga dumaan sa mga pagsubok. 'Di ba? Si Jeremiah, si Job. So, hindi lang tayo yung nakakaranas yan. Hindi lang ngayon nararanasan yan, kundi nung umpisa pa lang naman, meron ng sakit, meron ng pagsubok. 'Di ba? At anong unang ginawa nila? Lumapit sila sa paanan ng Panginoon. Ibinigay nila sa paanan ng Panginoon yung mga nararanasan nila. Prayer is not pretending everything is fine. Prayer is trusting God enough to tell Him that you're in pain. So, ang panalangin ay hindi ibig sabihin na lahat ay maayos, lahat ay okay. Ang panalangin ay pagtitiwala sa Panginoon na ang lahat ng bagay ay maaayos dahil nilapit natin sa Kanya yung mga problema natin. Na kahit na masakit, nandiyan yung Panginoon para samahan tayo. At katulad ng sinasabi ko kanina, yung pain natin, may greater purpose yan kung bakit natin nararanasan. Number 2. Ano yung number 1 natin kanina? Even when it hurts, bring your pain to God. Number 2, trust God's will even when you don't understand. Pagtiwalaan natin yung kalooban ng Panginoon, kahit na hindi natin naiintindihan, kahit na minsan
Lord, bakit ko nararanasan to? Bakit sa akin? Kahit na marami tayong tanong, kahit hindi natin alam, hindi natin maintindihan, trust God's will. Katulad ng ginawa ng Panginoon. Anong sabi sa Matthew 26:39? Yet, not as I will, but as you will. Hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo, Panginoon. Di ba sabi niya kasi, nung nananalangin siya, kung meron bang possible way para hindi ko dali nung cup na to. Ano yung cup na yun? Yung bigati na yun, yung kasalanan na yun. Pero kung walang ibang way, not my will, Lord, but your will be done. Yung kalooban mo yung masunod. Alam niyo ba, this is one of the greatest prayer we can pray to God. Na yung kalooban niya, yung maganap, hindi yung kalooban natin. Kasi minsan nadadala tayo ng gusto natin ito mangyari, gusto natin yan mangyari. Pero ano ba yung gustong mangyari ng Panginoon sa buhay natin? Lagi pa rin natin iisipin yon. Kalooban ba ng Panginoon ng mga nagaganap sa atin, yung mga kagustuhan natin? Faith is not getting everything we want. Ang pananampalataya, hindi ibig sabihin, makukuha natin lahat ng gusto natin. 'Di ba? May mga panalangin tayo na akala natin di sinagot ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, akala natin di sinagot ng Panginoon. Pero sinagot yun ng Panginoon. Kaya lang baka no kasi yung sagot ng Panginoon. Gusto natin yes, 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 yes. 'Di ba? Yun naman yung tao lagi. Gusto lagi ng yes ng tao pag nanalangin. Para bang may order station ang Lord na pag humingi tayo, umorder tayo, bibigay na ng Panginoon, 'di ba? So, kung ano pa rin yung kalooban ng Panginoon sa atin, kahit hindi natin naiintindihan, na nagaganap sa atin yon. Faith is trusting God's plan even when it hurts. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa kalooban ng Panginoon kahit na masakit. O pagtitiwala sa plano ng Panginoon kahit na nasasaktan tayo. 'Di ba? Lord, alam mo na nasasaktan ako, bakit mo pa pinahintulutan? 'Di ba? Minsan nagtatanong tayo niyan sa Panginoon 'di ba? Marami tayong tanong na, Lord, why didn't God answer my prayer? 'Di ba? Sabi ko kanina, yes, no, wait. Yan ang mga sagot ng Panginoon sa atin. Pag tayo ay nananalangin. So, pag tayo nanalangin, syempre kailangan meron yan, may kaakibat yan na pananampalataya. At yung pananampalataya natin, na kahit nasasaktan tayo, patuloy pa rin tayo magtitiwala sa plano ng Panginoon. Sample natin dyan, ang isang bata na dinala ng kanyang magulang sa doktor. Ayan. Yung bata na to, dinala siya ng kanyang magulang sa doktor para injectionan. Ang bata, syempre hindi niya alam kung bakit siya nasa doktor. Kung bakit siya kailangan injectionan. Syempre sa bata, masakit yon. Sino dito dumaan sa pagkabata din ayaw ng karayom? Ako hanggang ngayon nga ayoko pa rin ng karayom 'Di ba? So, bilang bata, nasaktan siya, umiyak siya. Hindi niya alam bakit ko ba kailangan injectionan. 'Di ba? Pero yung nanay ng bata, yung magulang ng bata, alam niya kung bakit kailangan ng bata na injection. Ito ay para siya ay gumaling. So, ganun din yung Panginoon sa buhay natin. 'Di ba? Minsan, nasasaktan tayo, hindi natin alam kung bakit. Pero alam nung Ama natin sa langit kung bakit natin kailangan pagdaanan ng mga bagay na yun. 'Di ba? Kaya kailangan nating gawin is patuloy natin ipagtiwala sa Panginoon yung mga plano natin or yung mga nagaganap sa atin. Yung mga nagaganap sa atin kahit na masakit, kahit na hindi natin maintindihan kung bakit natin nararanasan yun. 'Di ba? It will bring greater purpose sa buhay natin. Katulad ng bata na yun na ang injection na yun ay kagalingan para sa kanya. So patuloy natin ilapit sa Panginoon at patuloy tayo magtiwala sa Panginoon sa
magagawa ng Panginoon at sa gagawin niya sa atin. Sometimes God allows temporary pain for a eternal good. Temporary pain lang yung nararanasan natin ngayon. Pero yung balik sa atin ng Panginoon, it is for eternal good. May greater purpose lahat ng nangyayari sa atin ngayon. Maganda man yan o hindi maganda, merong greater purpose ang lahat ng bagay. Sabi sa Romans chapter 8 verse 28, and we all know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Ano sabi dito? Together for good for those who love and trust God. Love is equivalent to trust. When you love, you trust. Tama po. Kapag nagmahal ka, dapat nagtitiwala ka. When you love God, pagkatiwalaan mo yung pagmamahal ng Panginoon sa'yo. Kung alam mong mahal ka ng Panginoon, pagkatiwalaan mo, panghawakan mo yung pagmamahal ng Panginoon, na kahit na hindi mo alam kung bakit nangyayari. Pero dahil mahal ka ng Panginoon, pagkatiwalaan mo, dahil mas alam niya kung ano yung mabuti para sa'yo. Not all things are good, but God can work through all things. Hindi lahat ng bagay ay maganda, hindi lahat ng bagay ay ayon sa atin, pero lahat ng bagay ay kayang-kaya ng Panginoon. Maganda man yan o hindi maganda. Masaya man yan o hindi masaya, kalungkutan man yan, kapighatian man yan, kayang-kaya yan ng Panginoon. Basta isurrender natin na pagkatiwala natin ito sa Panginoon. At dun po tayo papasok sa number 3 natin. Ayan, number 3. Your pain can lead to God's greater purpose. Ano yung una natin kanina? Bring our pain to God. Ilapit natin sa Panginoon yung sakit na nararanasan natin. Pangalawa, trust God's will even when we don't understand. Ipagkatiwala natin sa Panginoon kahit hindi natin naiintindihan dahil your pain can lead to God's greater purpose. Yung nararamdaman natin sakit, merong greater purpose yan. May dahilan yan kung bakit natin nararanasan yan. Hindi yan pinaranas sa atin ng Panginoon dahil trip lang tayo ng Panginoon. 'Di ba? Dahil gusto lang tayo pahirapan ng Panginoon. Nararanasan natin yan dahil merong gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Sabi sa Matthew chapter 26, verse 45 to 46, then He returned to the disciples and said to them, are you still sleeping and resting? Look, the hour has come and the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Rise, let us go, here comes my betrayal. Napansin niyo po ba, nung pumasok si Jesus in the Garden of Gethsemane, punong-puno siya ng sorrow, grief. Kasi alam niya yung mangyayari. Pero after niya manalangin, paglabas niya, merong kapayapaan sa puso ng Panginoon. Hindi nagbago yung situation, pero yung nagbago yung puso niya. Nung nalalangin siya, hindi inalis ng Panginoon yung suffering. Hindi inalis ng Panginoon na mapapako siya. Hindi inalis ng Panginoon na hindi siya mahuhuli. Hindi inalis ng Panginoon na meron magbe-betray sa kanya. The situation didn't change. Hindi nagbago yung sitwasyon. Pero yung puso ng Panginoon, nagbago. Yung kaninang full of grief, full of sorrow, napalitan ng peace at readiness, obedience, na sundin ano yung kalooban ng Panginoon. Sana ganun din tayo. 'Di ba? Pag nanalangin tayo, hindi laging yung tugon ng Panginoon ay instant. Minsan yung situation natin hindi nagbabago kahit manalangin tayo. Kunyari nanalangin tayo ng kagalingan, kaya lang hindi binigay ng Panginoon. Hindi agad binigay ng Panginoon. 'Di ba? Yung situation hindi nagbago, pero yung puso ba natin? Lalo ba tayong nagalit sa Panginoon kasi hindi niya tayo pinagaling? O meron tayong kapayapaan na nagtitiwala tayo na may gagawin ng Panginoon?
yung pain na nararanasan natin, yung challenge na nararanasan natin, God has a greater purpose kung bakit natin nararanasan yan. Pwedeng hindi magbago yung sitwasyon, mararanasan mo pa rin yan. Pero ano ba yung puso mo? After you pray to God. Minsan kasi masyado tayo apurado sa sagot ng Panginoon eh, no? After natin manalangin na hindi agad natupad ng Panginoon, parang ang ano natin sa Panginoon na parang you abandoned me. 'Di ba? Ang sagot na ang dating sa atin, inabando na tayo ng Panginoon, iniwan tayo ng Panginoon. Sa panahon na nasasaktan tayo, sa panahon na nabibigatan tayo, iniwan tayo ng Panginoon. Minsan yan ang dating sa atin, kapag hindi natin nakuha yung sagot na gusto natin sa prayer natin. But yung nangyari kay Jesus, after niya manalangin, yung situation niya hindi nagbago. Magaganap pa rin yun, at naganap yun. Pero yung puso niya, nabago. Sana ganun din tayo, bawat pagsubok, bawat sakit na kaharapin natin, yung puso natin magkaroon ng kapayapaan at pagsunod sa ating Panginoon. Kapayapaan na alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon kahit anong ang ating nararanasan. Nothing about his situation had changed, but his heart had. Because of his obedience, dahil sa pagsunod ng Panginoon. Ito yung greater purpose ng pagsunod ng Panginoon. Ito yung naging kapalit ng pagsunod ng Panginoon. Sinners receive forgiveness. Sino ba yung mga sinners? Tayo. Di ba? Nakatanggap tayo ng pagpapatawad. Ano pa? The cross became the doorway to salvation. Yung cross na yun, yung pagkamatay ni Jesus, naging daan siya, naging pinto siya ng salvation natin. Kung hindi dahil sa ginawa ng Panginoon, kung tumakbo yung Panginoon at di niya ginawa yun, dahil from the start naman alam niya yung mangyayari, kung hindi ginawa ng Panginoon yun, nasaan tayo ngayon? Wala tayong salvation ngayon. Pero dahil sa obedience ng Panginoon, sa ating Diyos, Ama, nagkaroon tayo ng salvation, nagkaroon tayo ng forgiveness. Death was defeated. Natalo niya ang kamatayan, at ngayon, meron tayong eternal life. Kung hindi nangyari ang lahat ng yun at tinakbuhan ng Panginoon, yung sakit na pwede niya maranasan, di ba? Yung suffering na yun, kung tinakbuhan niyo ng Panginoon, meron tayong eternal na kamatayan. Bakit? We are sinners. So dahil sa ginawa ng Panginoon, that is the greater purpose na nangyari sa Panginoon. Sa suffering na naranasan niya, sa sakit na naranasan niya. So yung nararanasan natin ngayon, lagi nating tandaan, may greater purpose ang Panginoon kung bakit natin nararanasan ang mga bagay na yon. If Jesus had avoided the cross, we would have lost our hope and we will lost our salvation. Mawawala yung katangi-tanging pag-asa natin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. His greatest suffering became our greatest blessing. Suffering ng Panginoon, naging blessing para sa atin. Yan yung greater purpose ng ginawa ng Panginoon. From suffering to blessing na nararanasan natin ngayon. So, instead na itanong natin sa Panginoon, na bakit ako? Ang itanong natin sa Panginoon, ano yung tinuturo mo, Panginoon? Ano yung gagawin mo, Panginoon? Bakit ko nararanasan to? Minsan, alam niyo po ba yung mga breakthrough ng buhay natin, galing yun sa heartbreak na nararanasan natin. Greatest pain na nararanasan natin. Doon lumalabas yung breakthrough sa buhay natin. Dinidevelop ng Panginoon yung karakter natin bilang isang Kristiyano. Dinidevelop ng Panginoon yung pananampalataya natin sa Kanya. Nalalapit lang ba tayo sa Kanya pag magaan ang buhay?
Lalapit lang ba tayo sa Kanya pag all is well? Or lalapit tayo sa Kanya kahit hindi okay ang lahat? Minsan pag tinitignan natin ang situation natin ewan ko kung dumaan po kayo in your point of life na parang pag tinitignan mo yung situation ng buhay mo, parang wala nang kapag-asa. Ako po ay dumaranas ngayon ng anxiety. Dumating ako sa punto na parang hindi ko na alam kung ano pang saysay ng lahat na nangyayari sa akin. Dumating ako sa punto na I want to end it all. Dumating ako sa point na gusto ko nang tapusin. Pero God reminds me that it's okay not to be okay. And God is reminding us it's okay not to be okay. Kung may mga pinagdadaanan tayo ngayon, okay lang yan. Maitatawid natin yan lahat. Basta ilapit natin sa paanan ng Panginoon. Kaya po ako nakakaraan. Kung mapansin niyo po, medyo pumapayat ako, hindi ako nakakatulog. Nahirapan ako matulog. Laki ni eye bags ko. Nahirapan ako matulog. Kumakain naman ako, kumakain po ako. Pero nahihirapan po ako makatulog. Kung makakatulog man po ako, nagigising ako ng madaling araw. Tapos kung ano-ano lang yung maiisip ko. Tapos puyat po ako lagi sa trabaho. Kaya minsan bangag-bangag ako. So, lagi kong, yung mga nasa unang phase ako ng sabi ko, parang hindi ko na kaya, parang, ano bang kabuluhan ng lahat ng bagay na to? Dumating ako sa point na yon, yung mga nararanasan ko, ba't ko ba nararanasan? Bakit sunod-sunod? Bakit ako? Ganun yung naranasan ko noon. Pero, I choose to bring my pain to God. Kesa wakasan ko, sa totoo lang po, umating ako sa punto na I want to end it. I want to end it. Pero I choose to bring my pain to God and trust God even when I don't understand yung mga nagaganap sa akin. Alam niyo po ba, ayoko itong sabihin kasi sabi ko, gusto kong it's between me and God. Pero nung ginagawa ko po ito, sabi ko, it will be a great testimony na paano kumilos yung Panginoon in our deep sorrow, in our deep pain na nararanasan natin. Hindi ko siya idedetalye, pero I want to share with you na even when it hurts, it really, really hurts. Bring our pain to God and trust God even we don't really understand what's happening sa buhay natin. Kung bakit tayo nahihirapan, kung ano yung mga dalahin natin, even we don't understand it, ilapit natin sa Panginoon. At naniniwala ako na God has a greater purpose sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag nating isipin na hanggang pain lang yung nararanasan natin. That pain, gagamitin ng Panginoon yan for greater purpose. Dahil alam ng Panginoon na kaya natin. Bakit? Kasi una tayong lumapit sa Kanya. Una tayong lumapit sa Kanya. So, pagtagumpayan natin to, kasama ang ating Panginoon. Huwag tayong lumayo sa Panginoon. Kayang-kaya natin to, basta kasama natin yung Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po. Patuloy po tayo na magtiwala sa Panginoon. Patuloy po tayo manampalataya sa Panginoon dahil we will overcome it all because all things work together for good for those who love God.
and who trust God alone. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, we praise you, Panginoon. We glorify your name, Father God. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa mga pagsubok, Panginoon, na aming nararanasan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa sakit, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa battles, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, sa maganda at hindi magandang nangyayari sa buhay namin, Panginoon. Lord, gamitin mo ito, Panginoon, Lord God. We surrender it all to you, O God. Kaya nagamit, Lord, lahat ng sakit, Panginoon, lahat ng bigati namin, Panginoon, mga daladala namin, O God, we surrender it to you, Panginoon, sa iyong paahan, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, O God. Lord, we know, Panginoon, Lord God, and we trust in your unfailing love to us, O God. Lord, we know, Panginoon, may magagawa ka, Panginoon, Lord God. May magagawa ka, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, Lord God, sa mga panahon na hindi namin maintindihan, O God. Sa mga panahon na mahirap magtiwala, Panginoon, Lord God, patuloy ka, Panginoon. Lord, lumapit sa amin, Panginoon. Patuloy mo kaming yakapin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. Ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. We know, Panginoon, everything has the greatest purpose, Panginoon, according to your will, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Pinagtagumpay mo kami, Panginoon. You are a victorious God, Panginoon. Lord, kami ay mananagumpay din, Panginoon, dahil pinagtagumpayan mo ang lahat ng bagay, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, O God. Lord, sa mga may karamdaman, Panginoon, Lord God. Lord, alam mo kung sino sila, Panginoon, Lord God. Kagalingan, Panginoon, na patuloy mong ipagkaloob sa kanila, Panginoon. Sa mga panahon, Panginoon, na naiisip nilang wala ng pag-asa, Panginoon, Lord God. Ipakita mo sa kanila, Panginoon, na it's okay not to be okay at ilapit sa iyo ang lahat ng bagay, Panginoon. Lord, sa mga nasasaktan, Panginoon, sa mga nawalan ng mahal sa buhay, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, kapayapaan, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kaaliwan, kalakasan, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord God. Purihin ka, Panginoon, sambahin ang iyong pangalan, O God. Hallelujah, Jesus. Sa iyo ang papuri, pasasalamat, Panginoon, at pagsamba,